Ngayon, sabit, mga kababayan, itong si Comelec Chair Garcia dahil dito ayon kay Attorney Asiron, mga kababayan, ay nag-file na sila ng impeachment laban po dito kay George Garcia at iba pang mga member po, mga kababayan, or official ng Comelec. Dahil nga di umano ay nanghingi daw ito ng 300 million, mga kababayan, sa isang kongresistang kandidato. Kongresista na, kandidato pa. So, ano ba sa palagay nyo, mga kababayan? Ano ba to? Kongresista noon na kumandidato ulit bilang kongresista or kongresista noon na kandidato sa ibang posisyon? Oy, may katanungan ha, mga kababayan. Pwede kasi, di ba? Pwedeng sa ibang posisyon ba pumunta yung kongresista na to, mga ka-GPnatics? Eto, pakinggan po natin, mga kababayan, ang pahayag ni Attorney Asiron, mga kababayan. Commissioner George Garcia. They were talking. They had a meeting. Commissioner George Garcia talking to this candidate for Congress, Attorney Jordan Pisaras. And then, tinanong ni Attorney Jordan, paano ba magkakaroon ng patas na election dito? Ang sagot ni George, magkapamilya naman tayo dito, 300 million. Inilabas laban kay Comelec Chair George Garcia. At ito ay ibinunyag ni Attorney Marvin Aceron. Kung matatandaan natin, nagsampa ng impeachment complaint si Attorney Aceron, kasama ang dalawa pang abogado, laban sa chairman ng Comelec at ilang iba pang opisyal nito. Ayon sa kanilang reklamo, may mga umano'y paglabag sa batas at hindi pagsunod sa tamang proseso. Pero hindi lang yan. May isa pang mas mabigat na aligasyon na inilabas. Isang umano'y matinding ebidensya na maaaring magpalakas pa lalo sa panawagang mapatalsik sa pwesto ang opisyal. Naku po. Ayon kay Attorney Aceron, sinubukan umano ni Garcia na humingi ng pera mula sa isang kandidato noong nakaraang halalan kapalit ng umano'y pagtulong upang manalo ito bilang kongresista. Kung mapapatunayan, isa itong seryosong usapin na maaaring magdulot ng mabigat na pananagutan. So, ibig sabihin yung haka-haka natin kanina, ano talaga, kongresistang kandidato. Okay? Yung pwesto niya ay Congress, mga kababayan, congressman. Okay? Hindi po, kasi iniisip ko kanina, baka dating kongresista tumakbo sa ibang posisyon. Di ba? Kaya naman, mga kabunyog, para sa buong detalye ng revelasyong ito, panoorin natin ang mismong pahayag ni Attorney Marvin Aceron. Eto na. Any congressman to help us get this done. Yun. So far may nag-indicate ba at least na at least open silang basahin or possibly endorse yung impeachment complaint. And kahapon wala work from home. Today nasa Bohol ako, I didn't have a chance. But hopefully early next week may gagalaw. May nag-reach out sa inyo, wala bang gano'n? Mga conversations? Ang daming, walang congressman but ang daming nag-reach out sa akin. Yung mga may piniprepare din na kaso ng impeachment. I know there are about 3 groups who are doing it. We are one group. Nauna lang kami mag-draft ng petition. Nako, hindi lang pala si Attorney Marvin Aceron. Batay tayo dyan. Marami palang nakapila na gusto magpa-impeach kay George Garcia. My God. Of Tinitrio has prepared a petition. I reached out to them this morning. And then there's another group which reached out to me the day I announced, yesterday when I announced that we are doing this petition. At sila, they're saying they have direct evidence of bribery. Nako po, bribery. And today, just this evening, a while ago, I received a copy of a petition, an affidavit, stating that there was direct solicitation of 300 million pesos. Nako po. From one commissioner. Well, nakalagay doon sa petition, Commissioner Garcia. Commissioner Garcia, mga kababayan. Nako, 300 million sa clap. My God. Nako po. And that was done to congressman candidate for congressman. Ang sakit di ba? Mabigat na definitely. Mabigat na accusation po yan, pero meron mga ebidensya niya. Ito na. That came from a lawyer candidate here in Bohol. And he has filed a case already with the Court of Appeals and a disbarment case. And he stood by that affidavit. And George Pinapadisbar din pala, mga kababayan. Nako! has never
formally Oh. answer that squarely. Ang exact words na sinabi according to this statement here said to me was let me just read it para siguro. Ayan, nasa cellphone niya. And ito sabi niya magkakapamilya naman tayo dito. Aray? Magkakaroon ng 300 million. Mm. The first question is, why is he even talking to a candidate? Correct. Sino tinutukoy niya? Sino tinutukoy niya dyan? Sino Nag-send the message. Commissioner George Garcia. Okay. They were talking. They had a meeting. Commissioner George Garcia talking to this candidate for Congress, Attorney Jordan Pisaras. And then, tinanong ni Attorney Jordan, paano ba magkakaroon ng patas na eleksyon dito? Ang sagot ni George, magkapamilya naman tayo dito 300 million, maganda ka. Sa anong year? Anong context nun? Anong election? 2025 election. Aray. Candidate itong... Pinangalanan na rin mga kababayan yung kausap nitong si George Garcia. Si Attorney Jordan Pisaras daw di umano ng Bohol ata mga kababayan. Binabanggit niyo for what? Ano For ba to? what position? For congressman, here in Bohol. Oh, Bohol. Natalo. Nilabas ba niya yung di umano hinihingi? Ay, hindi naman kaya ilabas yung 300. I mean, Ibig sabihin ganito mga ka-GPnatics. Ang gusto mangyari ni George Garcia, para manalo ka, give me 300 million. Okay? So, dahil hindi po napagbigyan, hindi nakapagbigay ng 300 million, etong si Attorney Pisaras, mga kababayan, na tumatakbo nga na kongresista ng Bohol, ay natalo ito. Pero kung napagbigyan ng 300 million ang hiling ni Garcia, ay pwede itong manalo. Ibig sabihin ng gagawin, kapag kolekta ng pera, mga kababayan, sila na ang bahala. Di ba? Iyo-hocus-pocus na lang. mga contractors lang ang kaya maglabas ng 300 million. This person is a very this lawyer is a noted lawyer here in Bohol and in Manila, and he has a high sense of integrity. Oo. Okay. He did not pay it, and he filed a disbarment case. This went around the news in May of 2025. Nakalimutan lang kasi natabunan. But now it's being resurrected because of what we did. I see. Meron na yan. Hanapin nga natin mamaya mga kababayan. Nagfile na daw ito si Attorney Pisaras, no? Ng disbarment case against George Garcia noong 2025. Kaya lang medyo natabunan nito mga ka-GPnatics siguro dahil sa eleksyon. Yung midterm election na nangyari. Kaya natabunan ito pero nag-resurrect na naman daw ngayon dahil nga sa pagpapile ng impeachment laban dito sa mga opisyal ng COMELEC, particular na itong si George Garcia dahil sa mga irregularidad na mga nakikita natin sa kanilang ginagawang pagpapasya, mga ka-GPnatics, doon sa mga may mga kaso, di ba? Pero, In other words, binibenta nila yung eleksyon. Oo. pero may ebidensya siya. Election for... Like text message and what else? It's not a text message, it's a personal meeting. And the fact of the meeting, the evidence that the meeting happened, he has evidence, he has an affidavit, and he even has pictures when he had this meeting with this commissioner. It happened Kaso in, yung exact words na binabanggit ninyo. Recorded ba yung? Ay, siyempre. Hindi recorded dyan. Hindi recorded dyan. I thought it was... She said. Yun lang. Magiging mahina yon. Kahit nasabihin nating totoo yan, mga ka-GPnatics, kung walang ebidensya, kung yung tao lang si Attorney Jordan Pisaras lang ang magsasabi nun nang wala po itong corroborative evidence to justify the allegation against George Garcia, lalabas ito na chismis lamang. No? Pero again, mga kababayan, syempre, kapag ganito ang usapan, magkakaroon ka na ng idea na ang isang taong ito ay isa ring corrupt, di ba? Ang kailangan lang mapatunayan nila para ma-disbar itong si George Garcia at ma-impeach na rin. Hirap dyan. Pero ang punto dyan, why was he even talking to a candidate? He Exactly. is a COMELEC commissioner. Saan po ba yung meeting He is daw? supposed sa COMELEC office, Oo. Manila.
Okay. So, Okay, ito magandang point dito ni Edgardo Dirigay. Sabi niya, baka Kuya GP malaki din binigay ni Marcobeta kay Garcia para matagalan o mawala ang issue para manatili pagiging senador niya. Kulang pa yan, Edgardo Dirigay. Kung totoo itong alegasyon na to, na sila ay nagbebenta ng pagkapanalo, okay, ganito lang yan, simple lang. Pwede nating ito ano lang to, senaryo lang to, mga ka-GPnatics. Kasi kung totoo na nagbebenta sila ng pwesto, ng pagkapanalo, posible, mga kababayan, na nagbigay din si Marcoleta ng malaking halaga. Bakit kanyo? Si Marcoleta, kung titingnan natin sa mga survey, Kulela at si Marcoleta, nandoon po siya, mga ka-GPnatics, bandang 20 plus. 'Di ba? Nasa 20 plus yung ranking ni Marcoleta. And nagulat na lang tayo, silang dalawa ni Bato de la Rosa, mga ka-GPnatics, biglang 'di ba? Nandoon sa top 5 Si Marcoleta pati hanggang top 6 pala. Si Marcoleta at si Bato de la Rosa. So, ang natin diyan, ang opinion natin, baka nagbigay din sila. 'Di ba? Tapos ngayon, nung may problema si Marcoleta tungkol sa SOSE, mga ka-GPnatics, dahil merong tawag dito, may utang na loob, sige, ako nang bahala sa'yo, huwag kang mag-alala. My God. So, ano binabanggit ninyo? Willing to magiging ano ba yan? Complainant sa impeachment kung sakasakali? Yan ang magandang tanong because I knew him from before. We had a NGO that we were trying to put up here in Bohol, and then before I mentioned this, I already I knew he would find out about it. So he called me this afternoon, and then he said, Marbs, have you seen my petition? Yes, so send it. So he sent it to me, and definitely we'll be collaborating. The fact that he sent that to me means he's willing to collaborate. Kasi matindi yung nangyari doon sa mama. No, he had a decent campaign and then he lost the election because somebody tweaked the numbers here. Okay. Hanapin ko yan mamaya. In coming days, we'll try to get also si Comelec Chair George Garcia dito sa Tax Force para makuha na ba yung side niya. No? Pero in the meantime, ano yung mga grounds na binabanggit niya? Aside from the Comelec ruling dito sa kaso ni Jesus Valero, ano pa yung mga binabanggit yung dahilan for hearing? According to you, that's why he should be impeached. Well, explanation lang ganito, yung automated election system, we adopted that para yung pagbibilang at pagde-transmit maging seamless, one process. Okay, so ibang usapan na to, mga ka-GPnatics. Pero yung usapin dito na tinatanong nyo at yung sinasuggest nyo na dapat ma-lifestyle check din si George Garcia once the impeachment complaint, mga kababayan, ay nagsimula na at nasa progreso na, di ba? Dinidinig na yung impeachment complaint nitong si George Garcia, ay pwede rin silang humingi ng sabpina na naman sa ombudsman para mabuksan yung yung SALN ni George Garcia at makita natin doon kung gaano kabilis ang kanyang pagyaman. Paano GP natin makikita kung sa iba pinangalan? Ayun ang problema natin. 'Di ba? Hindi natin makikita 'yon kung sa iba nakapangalan. Pero kumbaga, para sa akin, may bahid na yung dito, yung pangalan ni George Garcia. At kung makikipag-corroborate itong natalong abogado na ito na si Jordan, kalimutan ko yung apelyado kanina, kasasabi ko lang, no? Mga kababayan, ay malaking tulong talaga para may push itong kaso. Kasi tingin ko, kahit so far, wala pang mga magpapatibay doon, pero talagang harap at harap itong si Attorney Jordan, mga kababayan, para patunayan ang kanyang mga aligasyon. So, kailangan lang siguro ng iba pa na pwedeng magpatunay, makadagdag, mag-corroborate doon sa kanyang mga paratang laban kay George Garcia para hindi po, mga kababayan, mawalan ng saysay ang mga paratang na ito. No? Mahirap yung laban na to kung wala silang sapat na ebidensya. Pero again, mga kababayan, kapag ganito ay ang isang bagay na nababayaran ang mga opisyal ng gobyerno
paano pa magiging maayos? Paano pa magkakaroon, mga kababayan, ng hustisya dito? At paano pa susulong ang Pilipinas kung ang mga taong nakaupo ay mga bayaran? 'Di ba? Na hindi na puro pera na lang ang kanilang nasa utak. Oh. Sabi ni Ronnie Sierra, hula ko GP, baka sa ibang bansa nag-invest siyang si Garcia. Sabi ni Sir Joey, nasa akin GP. Baka naman, Sir Joey. Oh, baka sinolo kasi ni Garcia kaya nagalit yung taga Taft Avenue, hindi nagpaambon. Sabi ni Manishi Putin, posting this everywhere noon pa. Linisin, buwagin, baguhin ang COMELEC Chairman George Erwin Garcia and its commissioners including the Law Department and PFAD palitan. Ayan nga, kaya lang mga ka-GPnatics, di ba impeachable official itong mga ito? So hindi naman pwedeng palitan basta-basta. So kailangan maipa-impeach muna bago mapalitan. Oh, eto ngayon ang ginagawa nila Attorney Marvin Aceron. Di ba? Sabi ni Sir Leo, imposibleng manalo si Boy Pilioka pero nakapasok. Yan nga yung pinagtataka ko kanina. Sabi ko nga, sa survey, di ba? Halos hindi lumalabas yung pangalan ni Bato. Halos hindi lumalabas yung pangalan ni Marcoleta. Pero nagulat tayo. Nandun sa unahan ang kanilang mga pangalan. At saka parang si Marcoleta at that time, mga ka-GPnatics, hindi masyadong hindi nyo ba napapansin, hindi siya masyadong nangangampanya. 'Di ba? Hindi siya masyadong nangangampanya. Pero, mga kababayan, lumusot yung pangalan niya. Is it because kampante siya na ganito ang mangyayari? Na mayroong, kumbaga, mag-aasikaso sa kanya sa loob? Magdadagdag ng kanyang boto? Ganun ba yon? Oh. Sabi ni Laila Cabaho, ganapin mo yan sir sa Rappler. Akala ko talo si Marcoleta kasi hindi siya pasok sa top 15. Nashock na lang ako pagkatapos ng eleksyon. Lahat tayo, Ma'am Laila Cabahog. Talagang nashock tayo doon. So again, mga kababayan, hanggat hindi pa tapos ang laban na to, magiging mahirap ito sa kampo po nung mga nag-aakusa. Kasi sa kanila, manggagaling since sila yung nag-aakusa, yung burden of proof ay dapat sa kanila manggaling. Kasi si Garcia, ang sasabihin lang at sasabihin niya paulit-ulit hindi totoo yan, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Ganyan lang ang sasabihin niyan, mga kababayan. Diba? Nagkaroon sila ng kasunduan, sabi ni May Kasiguran. Matagal na akong duda dyan, lahat yan, nanalong DDS, nagbayad. Sabi ni Naomi. Diba? Baka nga panalunin ni Garcia si Sara pag siya pa rin ang nakaupo dyan, sabi ni Mer